Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung napapansin po natin, napakaraming nangyayari sa kapaligiran natin ngayon, sa iba't ibang parte ng mundo, sa mga ibang karatig nating mga bansa. May mga lindol, may mga volcanic eruption, may mga insektong lumilitaw, ang sky nagtuturn into red, ang ibang ilog nagtuturn into blood. Lahat ng yan, sabi nila, signs. Pero wala sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan po talaga ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Maging ang mga pari, ang mga obispo, mga pope, at maging mga angels sa heaven. So si Jesus lang po nakakaalam kung anong oras at anong panahon siya ulit babalik. Ang sabi nga po sa Matthew 24:42-44. Basahin po natin. Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief is coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. So therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So yan po, narinig po natin ang Matthew chapter 24 verse 42-44. It says there, we have to be ready. Paano po tayo magiging ready? Yung pagre-ready po ba ng mga first aid natin, okay na po ba yun? Yung pagre-ready po ba ng food natin, okay na po ba yun? Yung mga ibang billionaires, gumagawa po ng underground houses. Okay na po ba yun? Hindi po. Kasi ang sinasabi po nito na pagdating po ng Master natin or the Son of Man, which is Jesus Christ, wherever you are, whatever you do, lahat po tayo i-judge ni Lord. Kahit naka-sitting pretty ka na sa underground house mo, kayang-kaya ka pa rin niyang makita. So, ang sinasabi pong be ready rito is yung souls po natin. Kung dati po tayong nagko-corrupt, dati po tayong masama, nagsasabi ng di maganda sa kapwa, nananakit ng kapwa, nangyayapak ng karapatan ng kapwa, maybe this is the time for you to change, to reconcile with the Lord. Repent. Repent. Pumunta ka po sa simbahan ngayon habang may oras pa. Umarap ka sa pari, i-confess mo lahat ng mga pagkakasala mo at tanggapin mo si Lord bilang Savior mo. Yun lang po siguro ang maiging gawin natin to prepare our souls. Lahat ng kayamanan, lahat ng fame, lahat ng prestige na natanggap natin dito sa mundo, hindi po natin madadala yon at hindi po natin maipagmamalaki kay Lord. Ang gusto lang po niya is yung linis ng ating kalooban, ng ating souls. Kaya habang may oras pa, punta po kayo sa church. Magdasal, mag-confess, makipag-reconcile kay Lord. Maraming salamat po and God bless.